טילי פרסוני! אלוהים! כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר! Guys, ayon sa balita, patay na daw si Benjamin Netanyahu. Ito sa bakbakan ng Iran at saka Amerika at Israel. Alam nyo ba, pinagtulungan ng Amerika at Israel ang Iran. Hindi pa ka natatapos yung peace negotiation nila eh. Binakbakan na agad ng Amerika at Israel ang Iran. Nagsagawa sila ng palihim na airstrike. Ayun, nadali yung pinuno ng Iran. Ngayon ang Iran gumaganti. Binabakbakan yung military base ng Amerika sa iba't ibang panig ng Middle East. Ngayon, ayun na pulbos, 'di ba? Bilyon-bilyon yung halaga ng air defense nila. Pero anong nangyari? Hindi naman naipagtanggol yung mga kaalyadong bansa na Arabo ng Amerika. Yung tinayuan nila ng military base, ayun, napulbos lahat, ng susunog na parang kahoy. 'Di ba? Walang nagawa yung military base nila, yung tad na $1 billion yung halaga. Tsaka yung radar system nila, wala namang nagawa eh. 'Di ba? Oh. Kaya dapat sa Pilipinas talaga, hindi na tayo safe dahil merong military base ang Amerika dito sa atin. So ngayon, kapag nagkadigmaan ang Taiwan at China, tapos tutulong ang Amerika, siyempre maglulunsad yan sila ng missiles dito sa military base na dito sa Pilipinas, dito sa Balabac, kung saan mayroon silang EDCA site. Oh. Ang pupunteryahin naman ng China, siyempre tayo, kung saan nandoon yung military base ng Amerika. Siyempre, hindi talaga mawawalan diyan na madadamay talaga tayo sa bakbakan, 'di ba? 'Yun ang pangit doon, kaya dapat palayasin na ng Pilipinas yung Amerika dito sa atin kasi wala namang naitutulong yan dito eh. Hindi naman natin gera yan eh. Bakit tayo sasali, 'di ba? Tayo yung kawawa, alam niyo yung mga politiko na yan. Kapag nagkadigmaan na, lalayas yan sa Pilipinas. Ang bilis niyan lumayas. Tayo yung maiiwan, yung mga mahihirap ang maiiwan. Yung mga mayayaman, wala yan. Tatakbo yan. Lilipad yan kung saan saan nila gusto. Tayo, maiiwan tayo dito na pinupulbos. Kita nyo yun, di ba? Hindi naman natin away, tapos madadamay tayo. Ganun ang mangyari sa Middle East, yung may mga military base ng Amerika. Actually, hindi naman talaga sila target ng Iran eh. Nadamay lang sila kasi nandoon yung military base ng Amerika sa UAE, Kuwait, Saudi Arabia, at iba pang kaalyado nila diyan sa Middle East. Marami silang kaalyado diyan, marami silang nauto ng mga leader ng mga Arabo. At ang mahirap pa diyan, yung mga Arabo na to, hindi na sila makapagdesisyon ng sarili nila. Lagi na lang kailangan sabi ng ganito yung gawin nyo, ganito ganyan, kailangan sila lang yung bibili ng langis, kailangan itong bansa lang yung bibinta nyo ng langis. Hindi sila makapag-decide, tapos sasabihin ng Amerika, sila daw ay tawag dito, peacemaker. Sila naman tong nagsisimula ng gera, 'di ba? Wala pa natatapos yung negotiation nila ng Iran. Anong ginawa nila, 'di ba? Binumba nila yung Iran, 'di ba? Sa loob ng teritoryo ng Iran, pumasok sila doon, nag-airstrike sila. Nadamay pa yung mga bata na mahigit 60 kabataan ang namatay doon sa loob ng eskwelahan, tapos puro babae pa. Yan ba yung peacemaker? Nagsisimulan ng gulo ngayon. Lahat nadadamay na dahil sobrang taas na ng presyo ng gasolina, 'di ba? Pati tayo nadadamay diyan sa kaguluhan ng Amerika. Alam niyo ba kung ano yung totoo talagang motibo ng Amerika at Israel sa Middle East? Bakit parang body-body silang dalawa, 'di ba? Lagi silang magkasama sa gulo diyan sa Middle East. Kapag nandoon yung Amerika, nandoon din yung Israel. Alam niyo ba kung ano yung motibo nila? Yung Amerika, gusto nilang kontrolin yung buong oil reserves diyan sa Amerika, kasama na diyan yung Iran. Kasi yung Iran lang naman yung pumapalag. Sila lang yung pumapalag diyan sa gawain ng Amerika na hindi dapat maging ganito. 'Di ba? Kasi kung di sila papalag, talagang kontrolado na lahat. Ito namang Israel, ang motibo nila diyan, yung hidden agenda nila diyan sa Middle East ay palawakin yung teritoryo nila kasi daw pinangako sa kanila, buong Middle East ay sa kanila, pinangako sa kanila. Tingnan nyo, 'di ba, yung borders ng Lebanon tsaka Israel, 'di ba? Unti-unti nang pinapalaki ng Israel yung borders nila, sinasakop na yung Lebanon,
Di ba napapanood nyo? Siguro hindi nyo lang nakikita sa social media, sa mga western media tulad ng CNN, mga ganyan na news outlet. Hindi nyo nakikita kasi hawak naman nila yan eh. Kasi yung mga mayayaman na Zionista, yung mga businessman dyan sa US, karamihan mga Zionist yan, mga Israel yung may-ari ng media. Kaya kontrolado nila. Nakita nyo, di ba, kahit yung mga tinamaan sa Tel Aviv na mga building, hindi pinapakita. Di ba? Tapos ngayon naglunsad pa yung si Benjamin Netanyahu na kapag may naglabas ng video ng mga Israeli ay hinuhuli nila, kinukulong ng 7 years, di ba? Oh, saan yung freedom of speech doon? 'Di ba ayaw nilang ipakita na tinamaan sila ng mga missile ng mga suicide drones ng Iran. 'Di ba? Ganoon ka bias ang mga Israeli. Ganoon kasama pumapatay ng mga bata. Tapos kapag ka sa social media, sila yung parang hero. Ewan ko ba bakit parang tingin pa ng mga ibang Pilipino sa Amerika at sa Israel mga superhero eh. 'Di ba? Mga pinili daw ng Diyos. May pinili bang Diyos na pumapatay ng mga bata, mga inosenteng tao? 'Di ba? Meron bang piniling tao na umaangkin ng hindi naman nila teritoryo, hindi nila lupa, pinapalayas? Nakita niyo yung mga Israeli, 'di ba? Yung bahay ng mga ng mga Palestinian, sinisira nila, winawasak, tapos pinapalayas, tapos sila na yung lilipat doon. Yun ba yung mga pinili na tao? Maniniwala pa kayo? Kaso lang nabibrainwash na rin kasi yung iba nating kababayan, kaya hindi natin sila masisisi. Kasi ang lakas talaga ng power ng social media. Malakas talaga. Yan yung lagi nilang sinisiksik sa kaisipan ng mga tao. Kaya sana magising na tayo, wag na tayong maniniwala sa mga balita nila, sa mga fake news nila na nagpapadiktim palagi. Katapos nilang bumomba, pumatay ng ganito ganyan na may inosenteng bata, palalabasin nila na sila kuno. Sila kuno yung pinagbabantaan. Wala naman nagbabanta sa kanila, lalo na yung US, kasi nga yung military base nila nandyan sa buong Middle East. Sila kamo yung nagiging banta sa Iran. Kasi bakit sila magtatayo ng military base? Para saan, 'di ba? Para kontrolin, 'di ba? Para kontrolin yung buong Middle East. Yun yung purpose nun. Kaya dito sa Pilipinas, kapag nagkagera, tayo ang kawawa. Sasalo tayo ng bomba dito. Yung mga anak nyo, yung mga asawa nyo, kawawa yan pag nagkagera. Tayo yung kawawa, yung mga mahihirap. Yung mga mayayamang politiko na puro udyok sa ganito ganyan, sa digmaan. Naku, wala pa nagkakaputukan yan. Nagsitakbuhan na yan sa ibang bansa kasi marami silang property doon sa ibang bansa. May mga bahay yan, may mga negosyo yan doon. Tapos yung mga bangko nila yan, ang daming laman, mali-malita. Naku, kawawa talaga tayo.